Nagsisimula ang pelikula sa kalagitnaan ng mabagyong gabi, nang ang isang batang babaeng nagngangalang Carrie Ann na tila isang psycho patient ay nagsimulang maglakad patungo sa silid ng kanyang magulang. Dahil sa ingay, nagising ang kanyang ina at nang tingnan nito si Carrie Ann, walang awang pinatay ni Carrie Ann ang kanyang ina sa maraming paghampas ng martilyo. Ang kanyang ama naman na si Jacobson na nakarinig ng komosyon, ay bigla rin siyang matapos silang patayin pareho, tumakas si Carrie Ann sa bahay at hindi na bumalik. Makalipas ang 4 na taon, ang biyudang si Sarah at kanyang teenager na anak na si Elisa ay lumipat sa kanilang dream house sa isang maliit na bayan ng Woodshire. Dito nila binabalak magsimula ng bagong buhay. Mamamataan mula sa kanilang bintana ang kilalang Jacobson residence na naging trending na balita dahil sa malagim na pagpatay ni Carrie Ann sa kanyang mga magulang, at ngayon ay wala nang nakatira dito at ibinibenta na sa bagsak presyong halaga. Dahil sa kuryosidad, nagmasid si Elisa sa paligid ng bahay kinagabihan, ngunit matapos makarinig ng ilang ingay sa kagubatan, nagbago ang isip niyang magpatuloy. Habang naghahapunan ang mag-ina, nalaman natin na kahit hiwalay na si Sarah sa kanyang asawa, namimiss pa rin ni Elisa ang kanyang ama. Sa hating gabi, nagising si Sarah sa kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang may nakatira pa rin sa umano'y abandonadong bahay ng Jacobson. Kinabukasan, habang nakikipagkita sa kanilang mga kapitbahay, nalaman ni Sarah at Elisa na ang anak na lalaki ni Jacobson na si Ryan ay nakatira pa rin sa abandonadong bahay. Dito ay ipinakilala si Elisa kay Tyler, isang teenager na lalaki na pumapasok sa parehong paaralan na papasukan ni Elisa. Sa panahon ng kanilang kwentuhan ay nalaman ni Sarah at Elisa na kahit maraming gustong bilhin ang bahay ng Jacobson dahil sa bagsak presyo nitong halaga, ngunit si Ryan na anak ay ayaw ibenta ang bahay sa anumang presyo. Lumalabas na noong naganap ang kakilakilabot na bagay sa bahay ng Jacobson, si Ryan ay ligtas at maayos dahil siya ay nakatira pa noon sa kanyang tiyahin, at bumalik lang ito nang mabalitaan niya ang nangyari sa kanyang mga magulang, habang si Carrie Ann naman ay naglaho. Ngunit may mga chismis na nalunod daw sa dam si Carrie Ann na ang kanyang katawan ay hindi pa natatagpuan, at ang iba naman ay sinasabing minsan nilang nakita si Carrie Ann na naninirahan sa kakahuyan, ngunit naniniwala ang iba na ito ay walang kapararakan. Maya-maya nang papauwi na sina Sarah at Elisa, narinig muli ni Elisa ang ilang ingay sa kakahuyan, at isang anino ang makikita sa gitna ng mga puno. Kinabukasan sa Woodshire High School, inimbitahan ni Tyler si Elisa sa isang family group party, ngunit tumanggi siya na sinasabing may gagawin sila ng kanyang ina. Gayunpaman, nang tinawagan siya ng kanyang ina at sinabing na bago ang schedule nito ng panggabi, nagpa siya si Elisa sang-ayunan ng imbitasyon ni Tyler. Ngunit sa panahon ng party, sinubukan ni Tyler harasin si Elisa sa pakikipagtalik, na ikinagalit ni Elisa at walang pagdadalawang isip na umalis. Madilim at walang laman ang daan, at maririnig ang kulog sa di kalayuan. Si Elisa ay nagsimulang maglakad pa uwi, at nang may humintong kotse malapit sa kanya, sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina pero hindi sumasagot si Sarah. Ang driver ay ipinahayag na si Ryan, at nakilala si Elisa bilang kanyang bagong kapitbahay, at nag-alok sa kanya ng sakay. Dahil sa takot sa personalidad ni Ryan, tumanggi si Elisa at sinabing hihintayin niya ang kanyang ina. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nagsimulang bumuhos ang ulan, kaya napilitan siyang sumabay kay Ryan. Sa kanilang pag-uwi, nang tanungin siya ni Elisa kung bakit siya nakatira pa rin sa bahay kung saan pinatay ang kanyang mga magulang, inihayag ni Ryan na noong siya ay 7 taong gulang, pinaalis siya ng kanyang ama at ngayon ang kanilang bahay na lang ang tanging natitirang alaala ng kanyang pamilya. Inihayag din niya na kapag naayos niya ang bahay, ibebenta niya rin ito at lilipat sa isang bagong lugar. Pagdating sa bahay, pinagalitan si Elisa ng kanyang ina dahil sa pagsama niya kay Ryan na hindi nagpapaalam sa kanya, ngunit hindi na ito pinansin ni Elisa at umalis. Sa kabilang banda, si Ryan ay naghahanda ng pagkain para sa isang tao, at dinala ito sa basement kung saan binuksan niya ang isang maliit na pinto sa sahig. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa silid sa dulo ng isang pasilyo. Bigla siyang sinugod ng isang dalaga na mukhang si Carrie Ann. Pagkatapos ay tinurukan siya ni Ryan ng droga na naging sanhi para mawalan siya ng malay. Sinabi sa kanya ni Ryan na hindi daw nito maintindihan kung bakit palagi siya nitong tinatakasan samantalang inaalagaan naman siya nito ng mabuti,
at hinihiling din niya kay Carrie Ann na huwag gambalain ang bagong kapitbahay. Paglabas niya ng kwarto, inilagay niya ang susi sa ibabaw ng frame ng pinto, kung saan doon niya palaging inilalagay ito. Nang sumunod na araw, nakita ni Elisa si Tyler sa paaralan pero hindi niya pinansin ito. Nasalubong niya ang kanyang bagong kaibigan, si Jillian, na nakilala niya sa party noong gabi. Hindi nagtagal, dumating ang kapatid ni Jillian kasama ang kaibigan nito, at nakilala nila si Elisa na isa raw magaling na singer kaya inalok nila itong maging vocalista ng kanilang banda para sa paparating na Battle of the Band. Samantala, ang kanyang ina na si Sarah ay nakipagkita sa police officer na si Bill, at sinabing kakalipat lang nila dito sa lugar at gusto lang daw niyang malaman kung mayroon bang problema sa pag-uugali ni Ryan lalo na't dalaga pa ang kanyang anak. Subalit hindi tulad ng iba, hindi kinasusuklaman ni Bill si Ryan, at may malaking simpatsya sa malungkuting tao na iyon. Pinahayag din niya na wala siyang nakikitang anumang problema kay Ryan, ngunit ang mga tao ay mahilig na pagtsismisan ng masama si Ryan. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Sarah at natanong niya lang daw ito dahil sa ilang tsismis na naririnig niya tungkol kay Ryan. Pansamantala, binisita ni Elisa si Ryan sa kanyang bahay sa unang pagkakataon at binigyan siya ng isang CD ng kanyang musika. Doon, nasaksihan ni Elisa ang maraming pagkain na nakaimbak sa isang lumang fallout shelter at isang walkie-talkie kasama ang drawing ni Carrie Ann. Gayunpaman, hindi niya masyadong pinansin ito at nagpatuloy pang magmasid sa bahay ni Ryan. Doon ay nakita niya ang larawan ng pamilya ni Ryan at naantig sa nakamamanghang asol na mga mata ni Carrie Ann. Nang bisitahin niya naman ang lumang silid ni Carrie Ann, napansin niya na mukhang pag-aari ito ng isang maliit na bata, samantalang si Carrie Ann ay nasa 13 gulang na. Kaya naman isiniwalat ni Ryan na isang araw, habang naglalaro sila ni Carrie Ann ng duyan-duyan, sa lakas ng pagduyan ni Carrie Ann ay aksidente itong nahulog mula sa duyan. Sumigaw si Ryan sa kanyang mga magulang para sa tulong, ngunit makikita silang nakaupo na walang pakialam at nagdodroga. Napinsala ng trahedyang ito ang utak ni Carrie Ann, at mula sa araw na yun ay nagbago na si Carrie Ann ng tuluyan kung saan madalas nitong salakayin ang kanyang pamilya at sirain ang mga bagay-bagay. Hindi nagtagal ay umuwi na si Elisa. Ngunit nang sabihin niya sa kanyang ina na siya ay galing sa bahay ni Ryan, nag-alala si Sarah para sa kanya at pinayuhan siyang itigil na ang pakikipagkaibigan kay Ryan. Samantala tiningnan ni Ryan si Carrie Ann sa kanyang silid, ngunit nakalimutan niyang ilak ang pinto paglabas niya. Bilang resulta, nang si Carrie Ann ay magising, nagawa nitong makalabas at sinubukan muling tumakas. Mabuti na lang nakita siya ni Ryan at nagmadaling hinabol siya, ngunit tila si Carrie Ann ay tumatakbo patungo sa bahay ni Elisa. Biglang may kumatok sa pinto na ikinagulat ni Elisa, ngunit nang magsuri siya sa labas, biglang sumulpot si Jillian sa likod at tinakot siya. Pagkapasok nila sa loob, makikita natin si Ryan na kahit papaano ay nagawang mahuli si Carrie Ann. Kinabukasan, inimbitahan ni Sarah si Ryan sa isang hapunan sa kanilang bahay, na ipinagtaka ni Elisa dahil sa una ay tutol siya kay Ryan. Gayunpaman, sa hapagkainan, maraming awkward na tanong ang itinanong ni Sarah kay Ryan habang umiinom ng alak. Nang umalis si Sarah para kumuha ng dessert, nagpasalamat si Ryan kay Elisa sa pagiging unang tao na tumanggap sa kanya bilang kaibigan sa kabila ng mga chismis na ipinupukol tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Nang mapansin ni Sarah na magkahawak sila ng kamay, nag-alala ito at pinayuhan ang dalawa na huwag magsasama sa bahay man na ito o sa bahay nila kung wala siya. Sinabi niya pa kay Ryan na nag-aalala lang siya para sa kanyang anak na high school student pa habang si Ryan ay isang college boy na. Nirespeto ni Ryan ang panuntunan, ngunit agad ding umalis, na ikinagalit ni Elisa sa kanyang ina dahil sa bastos niyang pag-uugali na ipinakita kay Ryan. Sa sumunod na araw, nakipagkita muli si Sarah kay Bill para pag-usapan ang binigay niyang palatuntunan kina Sarah at Ryan dahil napapansin niyang nagiging malapit na sila sa isa't isa. Sinabi niya na pinaghihigpitan lamang niya si Elisa dahil ayaw niyang gawin ng kanyang anak ang parehong pagkakamali na ginawa niya sa kanyang kabataan. Samantala, galit pa rin si Elisa sa kanyang ina, iniisip na tinuturing pa rin siya nitong parang bata. Hindi nagtagal ay nasalubong niya si Ryan at humingi ng paumanhin sa asal ng kanyang ina kagabi. Hiniling niya kay Ryan na kung maaari niya ba silang may hatid pa uwi, ngunit si Jillian ay tila natatakot kay Ryan. Ibinaba nila si Jillian sa kanyang bahay, habang ipinaalala ni Ryan kay Elisa ang kanyang pangako sa kanyang ina na hindi sila dapat magkasama nang wala siya. Gayunpaman, hindi masyadong sineseryoso ni Elisa ang payo ng kanyang ina.
Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na nagsasabing magiging abala siyang muli para sa night shift schedule nito. Dahil dito, tumuloy muna si Elisa sa bahay ni Ryan at doon ay naglampungan sila sa kama at ang kanilang ingay ay nakaabot kay Carrie Ann sa pamamagitan ng walkie-talkie. Nagawa muling makatakas ni Carrie Ann mula sa basement. Nang makita siya ni Ryan na kumuha ng kutsilyo, biglang sumigaw si Ryan kay Elisa at sinabihan siyang umalis na sa bahay. Pagkatapos sinimulan niyang habulin si Carrie Ann na ngayon ay tumatakbo sa kakahuyan, at bago pa maabutan ni Carrie Ann ang magkasintahan sa malapit na kotse, nahabol siya ni Ryan. Patuloy na gumagawa ng ingay si Carrie Ann na maaaring magpaalerto sa magkasintahan, kaya mas hinigpitan niya ang paggapos kay Carrie Ann hanggang sa hindi sinasadyang mabali nito ang kanyang leeg at napatay si Carrie Ann. Ikinalungkot ito ng husto ni Ryan, pagkatapos nilagay niya ang bangkay ni Carrie Ann sa trunk ng kotse at dinala sa kung saan. Matapos ilibing ang katawan ni Carrie Ann, dumating si Ryan sa isang cafe kung saan ang estudyanteng waitress na si Peggy Jones ay tinangka siyang aliwin at binigyan ng isang slice ng cake. Nang maglaon, tinawagan niya si Elisa at humingi ng paumanhin sa ginawa nitong biglaang pagpapaalis sa kanya kagabi at sinabing gusto niyang makipagkita muli. Kaya naman kinuha ni Elisa ang pagkakataong ito para imbitahan siya sa gaganaping Battle of the Band sa paaralan. Gayunpaman, pagdating ni Ryan sa eskwelahan, tinawag siyang baliw ni Tyler pati mga barkada nito at sinubukan nila siyang pagtripan ngunit binaliwala lang sila ni Ryan. Nang magkita na sila ni Elisa, nag-ambala sila nang sabihin sa kanya ng isang lalaki na winawasak daw ni Tyler pati mga barkada nito ang sasakyan niya. Sinubukan ni Ryan pigilan si Tyler, ngunit lahat sila ay sinimulang pagtulungan siya. Iniwan si Ryan na walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Hinawakan niya ang binti ni Tyler, binali at inihagis sa lupa sabay tinapakan ng binti bago umalis. Ang lahat ay natakot, ngunit si Ryan ay napilitang tumakas habang ang mga barkada ni Tyler ay nagdesisyong sunugin ang bahay ni Ryan. Kinuha ni Elisa ang kotse ni Ryan at nagmadaling pumunta para pigilan ang masamang balak ng mga barkada ni Tyler. Sinubukan ng mga lalaki na sunugin ang bahay ni Ryan, mabuti na lang dumating si Elisa sa oras at nakontrol ang sunog bago ito lumala. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na sinasabing si Tyler ay isinugod dito sa ospital dahil sa kagagawa ni Ryan, ngunit ipinaliwanag ni Elisa na ipinagtanggol lamang ni Ryan ang kanyang sarili laban kay Tyler at sa mga barkada nito. Gusto ni Sarah na umuwi na ang kanyang anak, ngunit ikinadismaya lang ito ni Elisa at tinapos ang tawag. Matapos ibaba ang telepono, napansin niya ang isang kahon ng mga tampon at isa pang kakaibang kahon sa basurahan ni Ryan. Samantala, nais ng mga magulang ni Tyler na arestuhin si Ryan, ngunit pinatahimik sila ni Officer Bill, sinasabing gagawa lang siya ng hakbang pagkatapos niyang imbestigahan ang buong senaryo. Nag-aalala si Sarah sa kanyang anak, ngunit pinakalma siya ni Bill at nagpas siyang puntahan si Ryan at Elisa. Sa kabilang banda, narinig ni Elisa ang kakaibang ingay na nagmumula sa basement, at nang bumaba siya, nalaman niyang washing machine lang pala ito. Ngunit nang siya ay aalis na, napansin niya ang nakatago ang pinto sa ilalim ng carpet at nagpas siyang pumasok doon. Pumasok siya sa silid sa dulo ng pasilyo, nang biglang dumating din doon si Ryan at nagawa niyang sunggaban ang dalaga habang inutusan si Elisa na maghintay sa itaas. Ang babae pala ay si Carrie Ann, nang tawagin siya ni Ryan sa ganoong pangalan. Pagkatapos niyang bigyan ng pampakalma si Carrie Ann at may tali sa kama, napansin ni Elisa na ang isang mata ng dalaga ay hindi kulay asul. Bumalik si Elisa sa kusina at kinumpirma ang kanyang hinala nang matuklasan niya sa kakaibang kahon ang isang pares ng asul na contact lens. Napansin niya rin ang isang wallet na pagmamay-ari ni Peggy Jones na lumalabas na ang babae sa basement ngayon ay walang iba kundi ang waitress na nagbigay kay Ryan ng kape at cake. Pagkatapos ginulat siya ni Ryan na humiling sa kanyang ipangako nito na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Sa takot, ipinangako niya kay Ryan na ilihim ito, ngunit bago pa siya makaalis, pinatulog siya ni Ryan at mapapansin na ang kanyang telepono ay nahulog sa sahig. Maya-maya, nagising si Elisa at nadatnan ng sarili sa basement, mahigpit na nakatali sa isang upuan. Dito na isiniwalat ni Ryan ang buong katotohanan na ang kapatid niyang si Carrie Ann ay namatay sa aksidente sa duyan,
Inihahayag sa atin na maging ang huling babaeng nagtangkang tumakas ay isa rin sa mga biktima ni Ryan. Ito ay ipinagtaka ni Elisa kung sino ba talaga ang pumatay sa kanyang mga magulang noon, ngunit hindi sinagot ni Ryan ang tanong. Sinabi ni Ryan na kahit ang kanyang kapatid na babae ay matagal nang patay, kailangan pa rin niya ng isang tao na papalit bilang si Carrie Ann. Kaya naman dinudukot niya ang ibang mga babae at sinusubukan silang gawing kamukha ni Carrie Ann, at si Elisa na naman ang kanyang susunod na Carrie Ann. Samantala, sinubukan ni Sarah na tawagan si Elisa, ngunit nang hindi na ito sumasagot, nagsimulang makaramdam ng takot si Sarah kaya tinawagan niya si Bill para tingnan ang bahay ni Ryan. Bumalik si Ryan sa kwarto ni Carrie Ann at nagsimulang maghanda ng mga gamit para i-transform na si Elisa bilang si Carrie Ann. Inihayag niya na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Carrie Ann at iyon ang dahilan kung bakit siya madalas pinaparusahan ng kanyang mga magulang noon. Sa wakas dumating na si Bill sa bahay ni Ryan at kaagad na tinanong si Ryan tungkol sa away nila ni Tyler, at nang tanungin niya rin ang tungkol sa kinaroroonan ni Elisa, sinabi ni Ryan na maaaring siya ay nasa Battle of the Band at wala dito. Bago umalis, sinubukan ni Bill tawagan ang telephone number ng bahay ni Sarah, ngunit sa kanyang pagkabigla ay narinig niya ang ringtone ng telepono ni Elisa sa pinto ng bahay ni Ryan. Iniwan si Ryan na walang ibang pagpipilian kundi patahimikin si Bill. Agad siyang kumuha ng kutsilyo at pinatay ang mga ilaw, kaya napilitan si Bill na habulin siya. Samantala, nagawa ni Elisa palayain ang kanyang mga binti, ngunit para mapalaya naman ang kanyang mga braso ay napilitan siyang gamitin ang mainit na lampara. Balik kay Bill, nang bababa na siya sa basement, itinulak siya ni Ryan dahilan para mahulog siya sa hagdan. Sinisigawan niya si Bill, na sinasabing matagal na niya sanang napigilang mangyari ang lahat ng ito. Sa pananalitang ito ni Ryan, ipinahayag na noong namatay si Carrie Ann, naroon pala si Bill at noon pa man ay batid na niya na ang mga magulang ni Ryan ay adik at nagdodroga ngunit wala siyang ginawang aksyon at tinulungan pa silang pagtakpan ang pagkamatay ni Carrie Ann. Lalong nagalit si Ryan nang sabihin ni Bill na pinoprotektahan niya lang siya noon kaya sinaksak siya ni Ryan hanggang sa mamatay. Matapos patayin si Bill, pinuntahan niya si Elisa sa kwarto, ngunit bigla siyang inatake ni Elisa at ikinulong siya sa loob bago nagmadaling tumakas. Pagkatapos ay hinarangan ni Elisa ang pinto gamit ang washing machine, ngunit hindi niya pa rin magawang tumakas mula sa basement dahil nakalock ang pinto. Nang makita ang patay na si Bill, lalo siyang natakot at sinubukang tumakas mula sa garahe, pero nakalock din ang pinto. Pagsakay niya sa kotse, biglang sumulpot si Ryan at muli siyang hinuli. Maya-maya, dumating si Sarah sa bahay ni Ryan at kumatok sa pinto. Pagbukas ni Ryan ng pinto, tinanong niya kung nasaan si Elisa pero tugon ni Bill na wala siya dito. Kasabay nito, si Elisa ay nagising na at nagawang makalabas mula sa trunk ng kotse, sabay binasag niya ang salamin sa pintuan ng garahe na nagpatunay kay Sarah na narito ang kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad ay pinigilan siya ni Ryan sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang tiyan. Samantala, nakalabas na si Elisa sa pinto ng garahe at nagtago sa basement. Nang malaman ito ni Ryan, sinimulan niyang hanapin si Elisa habang sinasabing mahal niya ito pero mas gusto niya siyang maging si Carrie Ann. Di nagtagal pagkatapos niyang mahanap siya, tumakbo si Elisa at agad na kinuha ang baril ni Bill. Nagtago si Ryan at pinatay ang lahat ng ilaw. Ngunit habang sinubukan niyang salakayin si Elisa sa dilim, binaril siya nito ng maraming beses. Matapos buksan muli ang ilaw, nilapitan niya ang katawan ni Ryan para kunin ang susi, ngunit bigla itong nagising. Sa kabutihang palad, nagpakita si Sarah at binigyan siya ng huling hampas gamit ang martilyo. Sa kalaunan ay nakatakas ang mag-ina sa lugar, at nagpas siyang umalis ng bayan kinabukasan. Nagtapos ang pelikula sa kulungan, kung saan naalala ni Ryan ang kanyang nakaraan noong madalas siyang binubugbog ng adik niyang ina dahil sa pagpapanggap niya bilang si Carrie Ann. Ito ay nagpapakita kung paano nagkaroon ng sakit sa pag-iisip si Ryan, at kung paano niya pinatay ang kanyang mga magulang bilang si Carrie Ann.